Hello po, ako si John, 40 years kidney transplant. Ngayong araw to magbabasa tayo ng tanong. Ito po yon. Pero bago ko po basahin yan, pasensya na po kayo kung pare-pares po yung mga sinusuot kong damit. Hindi ko na po alam kung anong susuotin ko. Hindi naman ako pala bili ng mga damit kasi nasa bahay lang naman ako. NKTI, aalis, yun lang. And ayun lang po talaga yung mga damit na meron ako. Kung napapansin nyo kung paulit-ulit na po yung suot ko, pasensya nyo na po. Malay nyo, may mag-sponsor natin sa atin, di ba, ng mga damit. Pero sana hanggang ngayon, kahit ganito yung mga suot ko, naglalagari po ako ngayon kasi matagal po akong mawawala sa bahay kaya hindi po ako makakagawa ng content. Siguro pa sulit-sulit lang kaya nag-upload po ako ng sunod-sunod na. Anyway, dito tayo sa tanong at napaka-importante to sa mga pasyente kahit man na hindi ka dialysis, hindi ka transplant, cancer patients, or kahit ano pa man, kahit yung taong walang sakit, malaki sigurong impact tong babasahin nating comment. Sir, advice naman, how do you manage your stress at anxiety having CKD? Kasi ako, based sa Nipro ko, stage 2. Pero noong nalaman ko, kinakain ako ng anxiety at stress. Disclaimer lang po, since ako yung tinatanong dito, ang gusto niya malaman, based sa experience ko. So, sana sa mga magko-comment dyan, based lang naman po sa experience ko. Iba-iba po tayo ng experience. Again, pasyente lang po ako, hindi po ako doktor. Wala po akong lisensyang doktor para makapag-comment sa mga ganito. Pero since ako po yung tinatanong, gusto nyo lang po malaman yung side ko as a patient, as a pasyente na nagkaroon ng chronic kidney disease. Sir, unang-una sa lahat, stage 2. Maraming level, 1 to 5. Stage 2, ando ka lang sa malapit na sa gitna. Alam nyo, bago kayo magkaroon ng, bago kayo kainin ng anxiety at ng stress, una sa lahat, stage 2 pa lang yan. Hindi ko sinasabi na maging kampante kayo. Sa stage 2, sundin nyo lang yung sinasabi ng doktor. Magpa-check up kayo palagi. Sundin nyo yung doktor nyo, ay ang pinaka-importante. Kumain kayo ng tama. Kung may budget kayo para kumuha kayo ng nutritionist o dietitian, gawin nyo na po. Kumain kayo ng healthy, wag maalat, mga ganyan. Wag matataba, healthy lang. Kung kaya nyo mag-steam ng isda, yung may mga kaliskes. I mean, kakaliskisan yung isda syempre. Pero yung mga isda na may mga kaliskes, like mga tilapia, bangus, mga ganyan. Steam nyo. Kain kayo ng gulay, mga healthy gulay. And kung ang tinatanong nyo kung paano ko na-manage yung anxiety, nalaman ko rin siguro nasa stage 2 pa lang ako noon. Tulad mo, hirap na hirap din ako, kinakain din ako ng anxiety noon, tsaka stress. Feeling ko na mag-isa lang ako that time. Pumunta ako sa ospital, mag-isa. Umabot pa nga ako ng Valenzuela para sa second opinion. Tapos, third opinion, nagpunta pa ako sa ospital. Then, doon nga nalaman na nasisira rin kidney ko unti-unti. That time, hindi ko rin alam ang gagawin ko, sir. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Feeling ko parang nawala na lahat. Bumagsak sa akin yung langit at lupa. Parang ganun. At alam ko, hindi nyo nararamdaman dito ng iba, lalo na po kayo. Na feeling nyo mag-isa lang kayo, wala akong idea. Ako nga, mas mahirap pa sa akin dahil wala akong idea, wala akong mapagtanungan. Buti pa yung mga iba dito na eto may mga ganitong platform. Syempre yung John R. Boys, i-follow nyo na rin, segue lang. Hindi, I mean, marami na kayong makukuha ng information. Marami ng mga Facebook group, Dialysis PH, mga ganyan, mga dialysis group. Napakadami sa Facebook and marami makakatulong sa inyo. During my time, wala namang ganyan. Walang mga Facebook page na mga ganyan. Kaya maswerte pa rin kayo dahil may kilala kayo na makakaunawa sa inyo, na mas makakaintindi sa sitwasyon na meron kayo. Na noon na hindi ko naranasan, na ang nasasandalan ko lang yung pamilya ko. Since pamilya ang pinag-iusapan, importante ang pamilya. Kalimutan mo na ang mga kaibigan mo. Maniwala ka sa akin, wag lang ang pamilya mo. Dahil yung mga kaibigan, mawawala din sa'yo yan. May matitira, may maiiwan, pero karamihan mawawala. Maniwala kayo sa akin. Pero ang pamilya, nandiyan pa rin yan. At syempre, huwag kalimutang magdasal. Yun naman ang pinaka-importante. Araw-araw ka magdasal. Pag nahihirapan ka, magdasal ka. Yun naman yung pinaka-importante sa lahat. Yung stress naman, huwag mong iisipin. Sa ngayon nga, marami ng way para mawala yung stress mo. Manood ka ng TV, manood ka ng YouTube, manood ka ng page natin, syempre John R. Boys.
Hindi, kidding aside. Marami nang mapaglilibangan, and mag-mall ka, umalis ka, mag-travel ka kasama ang pamilya mo. And eventually, ang pinaka-importante diyan is acceptance. Acceptance ang pinaka-importante diyan kasi wala na tayong magagawa eh. Humantong na tayo diyan. Pero gawin mo muna yung unang sinabi ko sa'yo. And sa huli na lang, or I mean, syempre, acceptance ang pinaka-importante. Kailangan natin tanggapin. Kasi wala na tayong magagawa eh. I mean, andyan na yan, nasa iyo na yan, kailangan mo na lang tanggapin at i-accept kung ano yung binigay sa'yo, kung ano yung pinagkaloob sa'yo. And may paraan pa, may way pa. Hindi pa dyan nagtatapos yung buhay mo, yung pangarap mo. Tulad ko, ito, maswerte lang ako dahil may donor ako. Maswerte lang ako dahil may pamilya ako. And sana maintindihan ng lahat yon na kahit iba-iba tayo ng sitwasyon, importante pa rin ang pamilya. Ayun lang po, ingat po palagi. And sorry, medyo madrama dahil yun po yung totoo. Sana scripted lang, no? Yun lang po, ingat palagi, and God bless sa atin lahat.